ang 3 best different starting lineups para sa Lakers na darating na season. Una nga sa listahan ng starting lineup ay ang traditional lineup. Sa traditional lineup ay narito sila D'Lo bilang point guard, AR-15 bilang shooting guard, LeBron bilang small forward, Rui Hachimura bilang power forward, at Anthony Davis bilang sentro. Alam naman natin na ayaw nga nito ni AD ang role ng pagiging sentro. Pero sa lineup na ito ay mapipilitan siyang magsentro. Si LeBron ay magaling sa playmaking at mataas ang kanyang ball IQ. Averaging 25.7 points per game, 7.3 rebounds per game at 8.3 assists per game. Kaya nga nito ni LeBron na ayusin ang opensa at mag-provide ng scoring kung kinakailangan. At maaasahan nga rin itong si LeBron sa score creating para sa koponan. Si Austin Reeves na isang flexible guard na nagpakita ng defensive determination at mataas nga ang percentage nito sa perimeter shooting capability. Kaya rin itong mag-provide ng floor spacing. Si Rui Hachimura naman ay nagpakita ng athleticism, mid-range scoring at kung ganito nga ang gagawin nila ay tiyak na mahihirapan ng ibang koponan na pigilan itong sina LeBron, Rui at AD. Well, si AD nga ay ayaw nitong lumaro bilang sentro kaya tingin ko ang ideyang ito ay hindi gagana. Sunod naman sa ating lista ng starting lineup ay ang flexible lineup. Sa flexible lineup ay narito naman sina LeBron bilang point guard, AR-15 bilang shooting guard, Dalton bilang small forward, Rui bilang power forward at Anthony Davis bilang sentro. Dito sa lineup na ito, si LeBron naman ang point guard at dito ay lalabas ang kanyang playmaking ability at ang kanyang basketball IQ. Ang strategic adjustment na ito ay magbibigay ng daan para si LeBron ang kumontrol sa laro at para mas gumanda ang ball movement. Si Austin Reeves naman na shooting guard ay magagamit ang kanyang perimeter shooting at defensive skills para makapag-provide ng space at maprotektahan ng opposing backcourts. Si Dalton naman ay kilala sa mga 3 points nito at sa floor spacing capabilities bilang rookie ng Lakers. Si Rui Hachimura naman ay lalaro pa rin bilang power forward ng koponan at ang makukontribute nga nito ay ang kanyang adjustable scoring at defensive efforts nito. Si Anthony Davis naman, ang role nito ay sa depensa bilang sentro at kailangan gamitin ni AD dito ang kanyang shot blocking at rebounding abilities upang maprotektahan ang loob ng paint. Ang lineup na ito ay mas mapapalawak ang flexibility at shooting habang nami-maintain ang defensive stability. Ang panguling starting lineup naman natin ay ang pinaka-perfect fit para dito kay AD. At sa role nga nito ni AD ay mas makakagalaw siya ng maayos at ang gusto nga ni AD ang posisyon na ito dahil mabibigyan siya ng oportunidad na makatira sa mid-range at post areas. Kaya lalong mahirapan ng ibang banten si AD kung magiging power forward ito. At sa lineup naman na ito ay may papakita ni D'Lo ang scoring ability at playmaking skills nito. Si AR-15 naman ay mananatili sa role na shooting guard para mag-provide ng perimeter shooting at defensive strength nito. Si Jackson Hayes naman na 24 years old pa lamang ay kaya nitong mag-provide ng rim protection at malakas nga rin ito sa depensa. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng oportunidad si AD na maging power forward. Nag-average nga si Hayes ng 3.4 points at 3.0 rebounds per game last season. Ang lineup nga na ito ay hindi lang daw para i-optimize ang talent nito ni AD, kundi mai-balance ang scoring, playmaking at defensive strength. Ano masasabi niyo rito mga idol? Ano kaya ang pinakamagandang starting lineups ng Lakers na pwede nilang magamit this 2024 to 2025 NBA season? Comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe for more NBA news and updates. Maraming salamat and God bless po!